Isabel's POV. Hoy Mabel, umamin ka nga sa akin, okay ka lang ba? Muntik na akong hindi makapag-landing ng tama dahil nagulat ako nang biglang magsalita si Eunice. Nakakagulat ka naman, muntik na akong malaglag dahil sa'yo. Lumapit ako sa bench kung saan siya nakaupo at maiging sinusuri ako. Ano ba yung tingin na yan? Okay lang ako. Dagdag ko, bago ko inubos ang tubig na laman ng tumbler ko at nagpunas ng pawis ko. Totoo ba yan? Cause you don't look okay. You lost weight. You look haggard. At isa pa pinapagod mo ang sarili mo kakatraining ng kakatraining. Si Eunice. Of course, Eunice. Sa isang araw ng competition. Alam mo naman, diba, how I badly want to represent our country sa mga international gymnastic competition. I said, I know that, pero hindi ka naman ganito dati. You waste halos ilang oras dito sa training imbis na nagpapahinga ka. Alam ko naman kung gaano nakakapagod ang maging PA ni Devin dahil anong oras na kayong natatapos. Magpahinga ka naman. May problema ba kayo ni Devin? Hindi ba kayo nagkakamabutihan? I rolled my eyes sa mga sinasabi ni Eunice. Di ba 2 buwan nang nakakalipas nung hinalikan ka na? Kala ko magkakaayos na kayo. Namula ko sa mga lumalabas sa bunganga ni Eunice. Wala talagang pakundangan ng babaeng to eh. Please don't ever bring up the story again. Ayoko nang isipin. Sabi ko, okay, pero honestly wala bang improvement dyan kay Devin mo? I sighed. Improvement? Nah, he got worse after that night. Hindi ko alam kung ano pa ba ang dapat kong gawin para i-prove lang sa kanya na I'm real this time. Na hindi ko na siya iiwan pa ulit. After nung hinalikan niya ako dahil sinabi ko, I expect him to be, kahit papano. Mas sweet man lang, pero hindi. Mas naging mailap siya sa akin. Kinakausap niya lang ako kapag may kailangan siyang ipagawa. Or what? Madalas din siyang late umuuwi. At kung hindi naman siya late, madalas nasa out of town show or shoot sila nila manager. Hindi ko nga magets bakit hindi nila ako sinasama. We barely see each other kaya hindi kami makapag-usap. 3 araw na din siyang nasa Singapore ngayon. Alam niya naman ang phone number ko pero ni isang beses hindi siya nag-text or tumawag. Ah, Devin, what happened to you? Uy, di ka na nakasagot. Muling untag sa akin ng best friend ko. Che, alam mo nang ang galit yun sa akin, di ba? Tas nag-e-expect ka pa ng improvement. Bahala ka nga dyan, babalik na ako sa pagte-training. Sabi ko, Mabel naman, 12:00 na ng gabi. Hindi na nga ako nagbantay sa bar kasi alam kong lonely ka. Pero please, inaantok na ako. Uwi na tayo. Sabi ni Eunice. Natawa naman ako. Last 3 rounds, tas uuwi na tayo. Alam mo namang pahirapan ko ding takasan ng mga guards dun sa bahay ni Devin. Sabi ko, give me patience, Lord. Sabi ni Eunice bago yumukyok. Humalakak ulit ako. Tuwing umaalis kasi si Devin, may mga bodyguard sa bahay na binabantayan kung aalis ako. Paano ko nalaman? Kasi nung unang umalis si Devin, aalis dapat ako para pumunta kay Eunice noon. Kaso hindi nila ako pinayagan. Wala daw permiso ni Devin. Kainis, kaya ako tumatakas. Sinasabi ko sa mga guard na matutulog na ako sa kwarto at huwag akong iistorbohin. At doon tumatakas ako. Either mag-gig or mag-training. Just like now. Wala naman si Devin kaya okay lang. Kapag kasi nandyan siya, hindi talaga ako nakakalabas. Thank you talaga sa pagsama sa akin. Sabi ko kay Eunice nang ihinto niya ang kotse sa may di kalayuan sa entrance ng village. Mahigpit ang security sa village, kaya alam kong hindi makakapasok ang sasakyan ni Eunice. Humikab to bago ininom ang kape na binili namin kanina. Pasado 2:00 na din ang oras. Sigurado ako iilan na lang na gwardiya sa bahay ang tulog or kung sineswerte ay baka tulog na silang lahat. Gaya ng lagi kong inaabutan. Sige na, wala naman akong magagawa. Wrong choice of friend kumbaga. Sabi nito kaya mabilis ko siyang hinampas. Grabe ka sa akin ha. Sabi ko kaya tumawa siya. Sige na, tatawag ako sa'yo pag nakauwi na ako. Niyakap ko si Eunice, kilala niya talaga ako. Alam niya kasing mag-aalala ako. Okay sige, i-charge ko ang phone ko kaagad. Tumawag ka agad ha, hindi ako makakatulog. Kanina pa kasi lowbat ang phone ko. Nilaro kasi ni Eunice ito habang inaantay ako. Yes, ma'am. Sabi niya kaya bumaba na ako ng sasakyan niya. Bye. Bye, I said.
Inantay ko munang mawala sa paningin kong sasakyan ni Eunice bago ako naglakad papalapit sa gate ng subdivision. Makakapasok naman ako kasi kilala ko ng mga guard as PA ni Devin. Malapit na ako sa gate nang makita kong parang nagkakagulo sila. Anong meron? May nanakawan ba? Hala, dapat pala mag-ingat kami. Sa bagay madami namang security yung mismong bahay ni Devin. Napakunot ang noo ko nang makita kong pamilyar sa akin ng mga security doon. Napatakip ako ng bibig nang makita kong ito yung mga security sa bahay. Nagtago ako sa gilid dahil baka makita nila ako. Ano bang ginagawa nila dito? Hindi niyo ba talaga siya napansin na lumabas siya? Tanong nung isang guard ni Devin. Sobrang kabang-kaba na ako dahil alam kong ako ang hinahanap nila. Sir, base kasi sa CCTV kanina pa siya umalis ng 3:00 ng hapon. Sagot naman ng guard ng village. Napahawak sa ulo yung guard namin sa bahay. Patay talaga tayo kay boss nito. Bakit kasi hindi niyo binantayan ng maigi si Ma'am Mabel? Mawawalan tayo ng trabaho lahat niyan. Nagpapanik na sabi niya sa mga kasamahan niya. Hindi ba hinahanap niyo yung PA ni Sir Devin? Tanong nung guard ng village. Oo. PA lang naman niya yun. Tsaka bakit Ma'am Mabel? Para tuloy asawa ni Sir. Sabi nung guard bago tumawa. Pero kung ako si Sir Devin, inasawa ko na yung PA niya na yun. Ang ganda eh. Manahimik ka nga, baka mamaya makarating yan kay Sir Devin, mawalan ka pa ng hanap buhay. Sumimangot naman si Kuyang Guard. Alam kasi nitong mga guard na to na misis ako ni Hitler. Ay ni Devin pala. May balak na sana akong lumabas dahil nakakaawa naman sila. Pakikiusapan ko na lang sila na itago na tumakas ako today para hindi malaman ni Devin at hindi kami mapapagalitan. Lalapit na sana ako sa guardhouse nang malalakas na businang nagpalingon sa akin. Mabilis na bumagsak ang katawan ko sa lapag, hindi dahil nasagasaan ako. Nagulat at nasilaw kasi ako sa sasakyan na muntik nang makasagasa sa akin. Ma'am Mabel! Sigawan ng mga guards. Mabilis namang naglapitan sa akin yung mga guards. Inalalayan nila akong tumayo. Miss, I'm so sorry. Napatingin ako sa lalaking lumapit sa akin. Nakasuit and tie pa ito. Inalalayan niya akong makatayo. Okay lang ako. Sabi ko, pinagpagan ko ang sarili ko. Are you sure? Mukhang may sugat ka sa tuhod at braso mo. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Concerned na tanong sa akin ng lalaki. Napatingin ako sa braso ko. Maliit na galos lang naman yun. Kami na ang bahala kay Miss Isabel. Kapag nalaman naming may masamang epekto to sa kanya ay tsak na makakasuhan ka. Sabi nung guard ni Devin, kaya pinanlakihan ko to ng mata. Kuya, ano bang sinasabi mo? Okay lang ako, Mr. I'm Cyrus Lim. Doktor ako. If you want, at since mukhang taga rito din naman kayo sa village namin, dadalhin na kita sa klinik ko sa bahay. Sabi nito. Hindi, okay na. Nagulat lang talaga ako. Pasensya na. Sabi ko. Tara na mga kuyang guard. Uuwi na kami, Cyrus. Hinahata ko na sila kuya paalis. At buti naman sumunod tong mga ito. Mabel, wait up. Napatingin naman ako nang tawagin ako ni Cyrus. Napatingin ako nang may iabot siyang papel sa akin. That is my card. If ever may problema dahil sa nangyari, don't hesitate to give me a call. Hindi na kailangan. Okay lang ako. Sabi ko, nakakahiya naman dito. Mukha pa namang mabait. I insist. Nakangiti nitong sagot. Teka, gusto niyo bang ihatid ko na kayo? Ha? Gulat kong tanong. Mawalang galang na po sir, pero may kotse po kaming dala. Katulad po ng sabi ko kanina, kami na po ang bahala kay Ma'am Isabel. Masungit na naman na sagot ni Kuya kay Cyrus. Tumingin sa akin si Cyrus. I awkwardly smiled. Sige, ingat na lang kayo. Ani ni Cyrus. Ikaw din. Tara na po, Mama Bel. Kailangan na nating umuwi. Sabi sa akin ni Kuyang Guard. Grabe naman to, nagmamadali. Akala siguro niya tatakas ako. Inalalayan nila akong makasakay ng kotse. Tiningnan ko ang siko ko na bahagya pang dumudugo ngayon. Nagulat talaga ako dahil sa tagal ko nang tumatakas. Ngayon lang nila ako nahuli. Nung napark na ng maayos yung kotse, ay nagmamadali akong bumaba dahil pagod na din ako. At isa pa bahagyang makirot ang siko ko. Kailangan ko nang gamutin agad ito para gumaling agad. May competition pa naman ako. Papasok na ako sa bahay nang mapahinto ako dahil may malakas na sigaw.
My instruction is so simple. I told you, useless guys, to fucking make sure that my wife won't go out of this house without my permission. Mahirap ba yon? Boses ni Devin yun. Bumilis ng sobrang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Nakakatakot ang sigaw niya pero may part sa puso ko na parang kinikiliti. Sa halos 6 na buwan namin magkasama, ngayon ko lang ulit narinig na tawagin niya akong asawa. Aaminin ko sobrang namiss ko na siya. Lumingon ako sa 3 guards na kasama ko ngayon. Nasa likod ko lang sila at nakayuko. Ramdam ko ang kaba at takot nila. Kaya pala nila nalaman na tumakas ako dahil umuwi na si Devin. I felt guilty. Pinapagalitan sila ng dahil sa katigasan ng ulo ko. Pero hindi naman kasi tama na ikulong ako sa bahay. You just better make sure na walang nangyaring masama kay Mabel. Dahil kung hindi, I'll kill you all. Narinig naming sigaw ni Devin. Mas nagulat ako nang biglang bumukas ang pintuan ng main door at iluwanan si Devin. Nagulat din siya nang makita ako, pero mabilis na dumilim ang mukha niya. Isabel Martina. Kalmado niyang sabi sa akin na mas nakapagpakaba sa akin. I am expecting na sisigawan din niya ako. Devin, kasi hindi ko matuloy ang sinasabi ko dahil nakakautal at nakaka-intimidate naman kasi talaga siya. Sir Devin, pasensya na po. Nauutal na sabi ng mga guards niya. Nakita kong nasa likod din ni Devin pa ang iba pa niyang guards. Dismiss. Sabi nito na hindi pa din nagbabagong itsura. Matatalimang titig na ibinibigay niya sa akin. Kahit naguguluhan ay nagkanya-kanyang alis silang lahat at naiwan naman akong mag-isa. Aalis na din ako ha. Matutulog na ako. Sabi ko na lang, baka mamaya kasama ako sa dismiss, diba? Did I tell you to go? Maotoridad nitong sabi. Dahan-dahan akong umiling. Nagulat ako nang hatakin niya ako papasok ng bahay. Stop it! Devin, nasasaktan ako. Ano ba? Sigaw ko. Hawak niya ng sobrang higpit ang siko ko na kanina lang ay na-injury. Masasaktan ka talaga sa akin ngayon, Mabel. Sigaw nito. Nagulat ako na lumampas kami sa kwarto ko at nagdiretso kami paakyat sa taas. Devin, ano ba? Pumasok kami sa isang kwarto na sigurado akong kwarto niya. Dahil pagpasok pa lang ay naamoy ko na agad ang pabango niya. Black and white ang disenyo ng kwarto at ni isang kalat ay wala akong makita. Pabalagbag niya akong binitawan sa kama. Bigla akong kinabahan. Anong meron at dito niya ako dinala? Anong gagawin niya sa akin? Napalunok ako. Saan ka galing? Why did you escape? Natakot ako sa pagsigaw niya. Ibang-iba siya. I've never seen this side of him before. Kinukulong mo kasi ako. Hindi ako makalabas ng bahay. I can't live like that. Sabi ko. Napapikit ako nang magtaas siya ng kamay. Hinarang ko din ang kamay ko sa sarili ko. Nakahinga ako ng maluwag ng mga ilang segundo na'y wala pa ding tumatamang kahit na ano sa akin. Sasaktan niya ba ako kanina lang? O namamalik mata ako? Nakita kong tumalikod si Devin sa akin. From now on, dito ka na magkakwarto. Di ba kwarto mo to? Saan ka matutulog? Hindi ko napigilang mag-butt in. Tiningnan niya ako ng masama. Here, gaya ng sabi mo kwarto ko to. We're married. Is there any problem with that? Huminga ako ng malalim. Wala naman sigurong gagawin sa akin tong si Devin. Ano ka ba, Mabel? Napaka-dirty ng utak mo. Pinilig ko yung ulo ko. Wala. As I was saying, dito ka na. Hindi ka na makakaalis ng bahay nang hindi ako kasama. Unless needed at may permiso ko. Titriplehin ko din na nagbabantay sa'yo. Sabi ni Devin. That is too much, Devin. Sobra naman yun. Tao din ako. I need to go outside. And what? Para lumandi? Natahimik ako sa sinabi niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko at lumapit ako at pinagtutulak ko siya. Hinampas-hampas ko din siya hanggang sa hindi ko na mapigil ang luha ko. Sobra ka na. Bakit pa ganyan ang tingin mo sa akin? I am trying to prove myself to you. Bakit sumusobra ka na, Devin? Hinawakan niya 2 kamay ko at tinabig yung kaya natumba ko. You made me this way. Pagkasabi niya nun ay mabilis siyang lumabas at binalibag ang pintuan. Umiyak lang ako nang umiyak ng dahil sa nangyari sa amin. Bihira na nga lang kami magkita, lagi pa kaming nagtatalo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. All I want is bumalik siya sa dati. Hindi ba pwede yun? Hindi ko alam kung anong nangyari pero bigat na bigat ang mga mata kong dumilat. Nakakarinig na naman ako ng sigawan.
Trinay kong dumilat at nakita ko sa orasan na nasa side table. 5:00 pa lang ng umaga. Bumabagsak talaga ang mata ko kaya pinikit ko na lang ang mga mata ko ulit. Doon na nag-sink in sa akin na parang biglang dumilim ang paningin ko kanina pagkatapos namin magtalo ni Devin. Hinimatay na naman ba ako? Why didn't you tell me right away? You are proving to me how incapable you are in doing your job. Muntik na pala siyang mabangga. Damn it! Sir, I don't need your explanation. I need to know who's driving that freaking car. Give me all his information. Kahit nakapikit ako, alam kong boses ni Devin yun. Nagagalit na naman siya. Umagang umaga. Teka, ako ba yung dahilan na naman? Ba't siya sumisigaw? Ramdam kong masama ang pakiramdam ko kaya tuluyan na akong nakatulog ulit.